Good day everyone! We are here to present our topic, the phonology and the phonetics. So this topic is very important because it helps us to understand how speech sounds are produced, heard, and organized in the language. So, before we begin, let me first introduce myself. I am Abigail P. Roberto and the members of our group, Lovely de Guzman, Desiree Santos, and Dexter Cristobal. Thank you, Miss Abigail, for your wonderful introduction. Once again, I'm Lovely J. de Guzman and I'm here to discuss phonology. Phonology is a branch of linguistics that studies the structure and systematic patterning of sounds in human language. It is the study of speech, sounds, and manual units and how they change in different contexts within among language. Phonology daw po is the study of sound system of language, wherein na ipapaliwanag po dito ang mga relasyon ng mga salita, although magkakaiba po ang anyo o tunog, pero may iisang pinagmulan o iisa po ang kahulugan nito. Like for example na lang po dito sa aming PPT is, for example, it can help explain certain word form that appear to be different are actually related, like the word happy and happiness, or intelligent and intelligence. As you can see, yung happy and happiness is different word but same, pero same lang po sila ng meaning or meaning. Another example po is from the word electric and electricity. Dito naman is makikita nyo na nagkaroon ng diin ang salitang electric comes through electricity. Another example po is sign and signature. Yung tunog na letter G is parang ano siya, biglang lumitaw sa word na signature. The next is phoneme. A phoneme is the smallest sounds in language that can change a word's meaning. Phonemes differ between languages. What is distinct in one may not be in another. Okay. Ang phoneme daw po is smallest units of sounds in a language that can distinguish one word from another. It's an abstract concept representing a category of sounds rather than specific individual sounds. The key function of phoneme is to differentiate meaning between words. Like for example po is yung pat and bat. Ito your P to B. Ito dito po is nag-change ng words meaning. Another po is tin and din. Dito po is illustrates how single phoneme change alters meaning. And last example po is bat and bet. Dito po is shows how vowel change can create different words. Phonetics ay yung pag-aaral ng mga tunog ng pagsasalita at kung paano ito nagagawa ng katawan at kung ano ang katangian nito bilang tunog. So kung iisipin natin lahat ng sinasabi natin ay gawa siya sa tunog, and yung trabaho ng phonetics ay kung paano pag-aaralan yung actual sounds, paano sila ginagawa ng bibig at vocal cords, paano sila nagtatravel sa hangin, at paano sila nagirinig ng tenga natin. And meron tayong 3 main types of phonetics, which is yung articulatory phonetics, acoustic phonetics, and linguistic phonetics. So, sa articulatory phonetics is dito tumutukoy siya sa kung paano ginagamit ang vocal tract, which is yung dila, labi, lalamunan, and etc. para makabuo ng iba't ibang tunog. For example, dito yung tunog ng P sa salitang pin ay nagagawa sa pamamagitan ng pagsara ng dalawang labi. And the second one is the acoustic phonetics. Dito naman tumitingin siya sa physical na katangian ng tunog gaya ng pitch, lakas, at haba nito. And ang example naman dito is yung ang tunog ng S ay mas mataas ang speech kaysa sa tunog ng Z. The last one is linguistic phonetics. Dito, pag-aaral kung paano pinagsasama-sama ang mga tunog para makabuo ng pantig, salita, at pangungusap. For example naman dito is yung tunog ng K plus A plus ta ay pinagsama upang makabuo ng salitang cat. So, kung isipin din natin, ang phonetics ay tungkol siya sa
paggawa, katangian, at kombinasyon ng speech sounds na bumubuo sa wika natin. So, dito sa distinctive future theory, ay sinasabi ng theory na ang mga tunog or phonemes ay hindi lang basta letra, kundi kung paano binubuo ng futures, katulad ng voicing, place, at manner. Dito nakikita din kung paano nagkakaibang mga tunog. For example, yung p at b ay pareho silang sa labi ginagawa, pero yung p ay voiceless habang yung b ay voice. Ganun din sa t at t, pareho silang sa dila ginagawa, pero nagkakaiba rin sa voicing. Ibig sabihin lang, kahit maliit lang yung pagkakaiba sa futures, nagiging magkaiba yung tunog nila. Kaya pinapakita ng distinctive future theory na may sistema at pattern ng mga tunog sa wika and hindi lang sila random lang. My name is Dexter M. Cristobal and i-report ko sa inyo ang phonemic transcription and phonetic transcription. From the word transcription, ito daw ay isinusulat. Ito ay isang written. In phonemic transcription, it is the most common type of phonetic transcription used in many English dictionaries. Bibigyan ko muna kayo ng konting insight about phonetics. Kapag sinabi nating phonetics, or ang topic natin ay phonetics, lagi nating tinatranslate ang mga salita sa IPA. Ano nga ba ang IPA? Ang IPA is International Phonetic Alphabet. Balik tayo sa phonemic transcription. Sinasabi sa phonemic transcription na ang inaaral daw nating mga salita or mga tunog is hindi importante kung paano natin ito babaybayin or kung paano natin ito i-spelling. Ang importante daw dito is kung paano natin maintindihan ang isang salita or kung paano natin ito mababanggit ng maayos, kung paano natin ito mapopronounce ng mas maayos based sa kung paano natin ito isinulat or kung paano natin ito natutunan. Isang halimbawa na lamang nito is kapag narinig natin ang salitang cat. Dito sa atin, ini-spell natin ang salitang cat sa C-A-T. Pero kapag isinalin natin ito sa International Phonetic Alphabet, ang magiging spelling niya ay K-A-E-N-T. Pero gaya nga ng sabi ko kanina, hindi daw importante kung paano natin ito babaybayin. Importante is kung paano natin ito maintindihan. Kung paano natin masasabi ulit ang isang salitang natutunan natin ng maayos. Dumako naman tayo sa phonetic transcription. Malaki ang pagkakaiba ni phonemic transcription at phonetic transcription. Pero parehas lang naman itong sinusulat. Nakalagay dito, representation of discrete units of speech sound through symbols. So dito pa lang is nagkakaroon na tayo ng insight about phonetic transcription. Sinasabi lang sa phonetic transcription na gumagamit daw ng simbolo ang mga tao or ang International Phonetic Alphabet kung paano natin bibigkasin ang isang salita. Halimbawa na nga lamang ang salitang think na kapag in-spell natin sa atin ay T-H-I-N-K. Ngunit sa phonetic transcription ito ay ginagamitan ng simbolo para mabasa nila ng maayos. Isa pang halimbawa nito is yung sa mga musician na hindi na nila sinusulat or inilalagay ang mismong lyrics ng isang kanta, kundi ginagamitan nila ito ng symbol para natugtog nila ito ng maayos. At ang phonetic transcription naman kasi is ginagamitan nga ng simbolo upang mabasa natin ng maayos ang isang salita, ma-pitch natin ng mas maayos ang isang salita gamit ang simbolo. So, articulatory phonetics. So, it is the subfields of the phonetics that studies articulation and ways that humans produce speech. So, articulatory phoneticians explain how humans produce speech sounds via the interactions of the different physiological structure. So, articulatory phonetics, ito daw yung the study of how we physically
produce the speech sounds. So, ang articulatory phonetics, ito yung mga sangay ng phonetics na kung saan ay tinatalakay niya kung papaano o paano nga ba nabubuo o tinatawag natin na paano nga ba naililikha ang mga tunog ng wika. So, sa pamamagitan lamang ito ng speech organs. So, ano nga ba yung tinatawag ko na speech organs? So, ang example na nga lang dito ay ang ating lips, tongue, teeth, and ang ating vocal cords. So, dito, ito yung mga bahagi ng katawan natin na kung saan ay ginagamit din natin para sa pagsasalita. So, meron po tayong tatlong key ingredients ng speech of sounds. Ano nga ba yung tatlong key ingredients ng speech sounds na yan? So, ang una dito ay place of articulation. Pag sinabi natin place of articulation, ito daw po yung where the sound is made. And next, the manner of articulation. Pag sinabi nga po natin manner of articulation, ito yung how the sound is made. And the third last is yung voicing. So, ang voicing po, ito yung whether our vocal cords are vibrate. So, ang example po natin dyan is when making a P sound. So, dito, itatalakay ko po kung paano nga ba natin pinubuo ang tunog na wika na P. So, ang step 1 po natin dyan is i-close po natin yung lips po natin. Then, build up the air pressure. So, ibig sabihin daw dito, behind your lips, i-close po natin. And then next, pop them up suddenly. That's your P sound. So, isipin nyo, kapag prines lang daw po natin yung lips natin and close down daw po natin and then nag-pop po tayo na nag-produce po tayo ng sounds, is masasabi na po natin yung tunog na wika na P. So, gawin po natin close and then pop, P. So, dito is ano po natin yung air pressure na kung saan naka-close po yung lips po natin. So, yung ginawa po natin is ang tinatawag po siyang bilabial sounds. Na kung saan ang bilabial sounds po is ginagamit po natin ang lips na kung saan both po natin silang ginagamit. Na kung saan ay nagagamit po natin na dalawa po silang pinagdidikit. Ganyan. And then next is stop. Ito naman po yung the air is completely stopped before